Natawa ng mahina si Nick sa pagiging obses ng tiyuhin ng asawa sa kanyang kapatid. Napatingin ng mga kasama sa kanya. Nakikita niya kasi ang kanyang sarili dito. Late bloomer nga lang si Gaston sa pagiging obses. Ganun pa man, ay natutuwa naman siya sa nangyayari. Ibig lang sabihin ay mas nagmamahal ngayon ng dating governor kumpara sa kanyang kapatid. Hayaan niyo na sila. Yan ang gusto eh. Pagkonsinti niya dito na kaagad ikinatingin ng masama ng asawa niyang si Krisa sa kanya. May pag-ira pa nga itong nalalaman ng hindi pagsang-ayon. At kapag nagkasakit ka tito pagbalik ninyo, sinong mahihirapan? Si Krisa natutol din doon. Kinakailangan niya sabihin ng maaring mangyari dahil mukhang hindi yata naintindihan. Marami pa namang pagkakataon upang makapamasyal kayong mag-anak. Hindi lang ngayon. Napanguso na si Nati sa hipag sa ginagawa nitong pagtatanggol sa kanya. Yun din ang pinapaintindi niya. Baka sa halip na maging masaya ang bakasyon nila, maging masalimuot pa. Kung hindi man, paano kung habang nasa bakasyon sila ay mag-relapse ang sakit nito? Hindi sa pagiging negatibo, pero what if nga? Sira ng bakasyon nila sa kasal ni Farah. Problemado pa siyang babalik ng bansa. Nahiling niya na sana'y nakinig na lang ang dating asawa sa kanila. Walang naging kibo si Gaston. Ni hindi niya magawang sagutin ang kanyang pamangkin doon. Sa opinion ko, Gaston, mabuti siguro na wag mo na lang munang ipilit ang gusto mo. Si Mr. Bentacourt na matamalang na nakikinig sa kanilang pag-uusap, na ginagawa'y kinukuha niyang bawat point ng mga sinasabi ng mga kaharap. Tandaan mo na palaging nasa huling pagsisisi. Yang bakasyon kasamang pamilya. Anytime pwede niyong gawin kapag lubusang magaling ka na. Mabuti sana kung buwan na ang lumipas pagkatapos mong ma-ospital. Araw pa lang, mamaya nga naman ay bumalik ang sakit mo. Huwag mo nang pilitin na muna, hayaan mo na si Nati. Tumingin na si Gaston kay Nati gamit ang malungkot niyang mga mata. Gusto niya talaga, kaso ayon nga'y mukhang hindi yata matutupad dahil sa mga valid namang dahilan na mga ito. Sa bandang huli hindi nakuha ni Gaston ang kanyang gusto, lalo na tutol lang halos lahat sa kagustuhan niya. Hindi na siya umaangal, masama man ang loob niya, hindi na rin niya ipinilit pa. Ganito na lang, right after the wedding ni Farah, uwi na ako ng Pilipinas. Hindi na ako a-attend pa sa mga mangyayaring after party. Pampalubag loob ni Nati habang patungo sila ng airport. Hinayaan na niyang ihatid siya ni Gaston sa airport. Total malapit lang naman yun. Hindi na nila sinamang mga bata at mag-alboroto lang mga to oras na makitang aalis siya. Tinakasan nga lang niyang dalawa pero nung nagdaang gabi ay nagpahagi na siya ng paalam. Sabi mo yan ha, Natalia, baka mamaya kapag nagkaroon ka na ay makalimutan mo nang may pamilya kang iniwan dito. Madrama na namang saad ni Gaston na nakayakap lang sa kanya. Nagsama sila ng driver. Nung unang gusto ni Gaston ay siya nang magmamaneho, ngunit tumutol si Nati. Kailangan ito ng kasama at baka mabinat pa rin kung pupersahin ng sarili. Hay nako, ganun ba akong babae sa pagkakatanda mo? Kung makaakusa ka naman parang nagloko ako habang may relasyon tayo. Normal naman makikipagkilala sa akin dahil maganda ako. Pero syempre, sasabihin ko na tiken na ako. Hindi naman yun mahirap na sabihin sa kanila eh. Hindi na nagsalita si Gaston na parang sinusulit ang mga nalalabing sandali niya. Sa susunod, kasama ko na kayo mag-travel kaya magpagaling ka na. Huwag ka na magpaka-stress. Nagigilty rin si Nati na aalis siya. Kung hindi naman si Farah yun, ay putyo-putyong relasyon lang ang meron sila. Nung kang puntahan niya at ipagpalit ang pamilya niya sa kaibigan. Yun nga lang si Farah yun, na hindi niya kayang tiisin dahil hindi rin naman siya nagawang tikisin. Kumbaga, binabalik lang niya kung anong ibinigay na atensyon ng kaibigan niya noon. Mabilis lang naman ng isang linggo, kumbinsi pa ni Nati na hinahaplos ng ulo ni Gaston. Isang mahigpit na yakap ang kanyang ginawa bago pumasok sa loob ng paliparan. Mabigat ang mga matang pinanood naman siya ni Gaston. Kumuway pa siya habang pilit na mga ngiti. Madalas naman silang magkahiwalay pero ngayon ay parang ang big deal sa kanya ng pag-alis. Marahil ay dahil alam niya natutol si Gaston at gusto rin nilang sumama sa pupunta niya. Kumusta ang biyahe? Unang tanong ni Gaston nang kumonektang video call ni Nati. Dito't kararating niya lang sa hotel at lantang-lantang katawan niya. Sa layo na naging biyahe. Ayos lang naman, kaya lang ubos na ubos ang energy ko. Huminga ng malalim si Gaston. Gusto niya pang makapagkwentuhan kay Nati, kaso mukhang mas kailangan itong pahinga. Pinili na lang niya na tapusin kaagad ang tawag matapos na makita ni Nati ang kanilang mga anak na panay lang naman ang kaway at hindi nagsasalita.
Sige na, magpahinga ka na muna para manumbalik ang lakas mong nawala sa biyahe. Nais pa sana ni Gaston na sabihin na kung kasama sila, paniguradong hindi nito yun mararamdaman. Ngunit syempre, ayaw na naman niya na mag-guilty pa ng sobra si Nati doon. Okay, tatawag ako mamaya pagising ko. Sumasara ng talukap ng matang tura ni Nati. Habang nasa Brazil si Nati, ay ginugol naman ni Gaston ang lahat ng kanyang oras at ibinigay sa mga anak. Hinahatid niya si Brixton sa school at pagkatapos ay nilalaro na niyang bunso nilang anak pag-uwi niya ng villa. Hindi pa siya bumabalik sa trabaho dahil binibigyan niya pa ang sarili na lubusang gumaling. Sa paraan niyang yon, hindi niya gaanong mamimiss si Nati na sa mga sandaling yon ini-explore naman ang lugar habang sinasamahan sa pag-asikaso sa magiging kasal niya ang kanyang kaibigan. Bukas ng kasal, pagkatapos noon uuwi na ako ng Pilipinas. Masiglang tura ni Nati nang muling tumawag ng gabi bago ng kasal ni na Farah. Mukhang nasa bridal shower noon ang babae. Huwag magpapakainom ng sobra. Tagubili ni Gaston na piling-pili ng mga salita. Hey Governor Barcelo, huwag kang mag-alala sa kaibigan ko. Banti sarado ko to. Singit ng mukha ni Farah sa screen na may hawak na baso ng wine. Tinaas pa nito yon kay Gaston na animoy inaalok siya nito. Tumangulang naman ang dating governor. Hindi na ito makakalandi sa kahit na sinong lalaki dito. Napairap sa kawalan ang mga mata ni Nati na natatawa na sa sinabing yun ni Farah. Hindi naman siya malandi kung makapinta naman ng ganun siyang babae. Akala mo naging ganun siya sa nakaraan niya. Well, noon namang nasa Hong Kong siya, si Gaston pa rin naman ang lalaking kinakalantari niya. Bahagyang natawa na doon si Gaston. Somehow, na-miss niya na may tumatawag sa kanya ng Governor Barcelo. Tumangulang siya at kinuha na rin ang pagkakataong mag-congratulate. King's Governor Barcelo, sayang hindi ka nakasama at ang mga kiddos niyo. Muling naalala ni Gaston ang kagustuhan niya na sumama, ngunit hindi niya ipinakita sa muka. Hindi naglaon ay nagpaalam na si Nati. Pinayagan naman siya ni Gaston. Iniisip niya na malaki ang tiwala niya kay Nati. Kaya ano ang ipinag-aalala niya, dapat siyang mapanatag lang. Marami pang pagkakataon. Pag-uwi mo dito sa bansa, pwede mong makita mga bata. Kaya nga Governor Barcelo, o siya maiwan ko muna kay ni Nati, tiikot lang ako. Habang naroon si Nati sa Brazil, ay nagplano na lang si Gaston na maaari nilang gawin ang pagbalik nito ng bansa. Hayaan niya silang umakyat ng Baguio. Tama, yun na lang ang gagawin niya tapos bababa rin naman sila dahil magbubukas siya ng branch at opisina sa Batangas. Nang sa ganon ay maging malapit din ang kanyang trabaho. Pumalatay pa sa mukha niyang isang masayang ngiti nang may isip na what if, kaya gawin niya na ang sorpresa sa babaeng proposal. Hindi naman siguro siya nito tatanggihan. Isa pa, pareho lang naman sila ng nararamdaman nito. I'm going home. Nandito na ako sa airport. Ilang beses na kinurap ni Gaston ng mga mata na halos kakadilat pa lang noon. Nilingon niyang mga anak na himbing pa rin na natutulog sa kanyang tabi. Lumapad pangisi ni Nati na makitang lutang ang mukhang pinapakita sa kanya ni Gaston. Naintindihan naman niya dahil sa time difference ng dalawang bansa. 6:00 ng hapon sa Brazil at sa Pilipinas naman ay 7:00 ng umaga. Pinuyat niya pa si Gaston dahil panay ang send niya ng pictures dito during the wedding. Ganun pa man, wala siyang natanggap na kahit isang reklamo sa kanya. Mukhang nabulabog kita. Sige na, matulog ka na ulit. Ipinapaalam ko lang naman na uuwi na ako. I miss you, Natalia. Sambit ni Gaston habang titig na titig sa mukha sa screen ng phone. Napakurap ng mga mata ni Nati. May kung anong parang lungkot na humahampas sa dibdib niya. Saglit ng iyon na mabilis siyang nagawang palisin dahil narinsa na sa matao siyang lugar nito. I miss you too. Namiss ko na rin kayo ng mga bata. Hindi bale, pauwi naman na ako. Susunduin ka namin ng mga bata sa airport. Okay, sige. Masiglang tura ni Nati habang nakaupo na sa loob ng immigration at tinihintay na lang na tawagin ng flight nila upang pumasok na sa eroplanong kanyang sasakyan pa uwi. Nang mamatay ang tawag, ay nilibang pa ni Nati ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang mga mata sa paligid. Hindi na niya mahintay na makabalik ng bansa at makasama ang kanyang mag-aama. Totoong na-miss niya ang mga ito. Unang araw pa nga lang niya doon ay parang gusto niya nang bumalik. Ilang saglit niyang pinagsisihan na hindi niya sinamang mag-aama dahil ang ibang kaibigan nila ay naroon din kasama ang kanilang pamilya. Si Peter kasama ang kanyang asawa at anak. Kinalimutan niya ng tungkol sa kanila dati ng lalaki na alam naman niyang biro lang nito. Batid na batid niya pa kung sinong minamahal ng kumag. 3 ng anak ni Chris at Kuya Nick. Sagot niya noon nang kumustahin ito ang hipag. Ikaw, ilan ang anak mo? 2, wala kang planong dagdagan?
Siyempre meron, pagbalik ko gagawa na kami. Gusto mong maging ninong? Kuwela niyang saad na natatawa na lang kapag naisip ang pagsasabi nito noong liligawan siya. Nagawa pa nga nitong lumuhod na nakita noon ng dating governor at pinagawayan nila. Marahil dahil sa matured na sila ngayon, kaya nagagawa niya ng tawanan na lang ang mga nangyari noon. You want? Maganda rin ang asawa nito at mukha namang mabait din. Ang amo rin ang mukha ng anak nila. Ayaw ko nga, ganito na lang. Ereto na lang natin ang mga anak natin para maging magbalai tayo. Tinaasan siya ni natin ng kilay. Kung papayag noon si Gaston, ang init ang dugo nito sa kanya. Bakit akong tinatanong mo? Yung ama ng anak ko, tanungin mo niyan. Nagtawanan na lang ang dalawa noon nang makita ni natin ang nakakalokong sulyap ni Farah na parang merong pagbabanta. Mabilis niya nitong nilapitan. Baka mamaya isumbong siya. Nerereto lang ni Peter ang anak niya kay Brixton. Gusto raw kami maging in-laws. Explain niya sa kaibigan na pinaliitan na siya ng mga mata. Nasa reception sila noon ng kanilang kasal. Sus, naniwala ka naman. Hindi pa nakaka-move on sa'yo. Mahal ka pa ng gagong yun. Gaga ka, pabirong hila ni Nati sa bilong na suot ng kaibigan. Marinig ka ng asawa. Tagal na nun eh. Huwag mo na ngang balikan. Tinatawanan na nga lang namin ni Peter yun eh. Shut up na. Humalakak lang si Farah na binibiro lang naman ng kaibigan. Remember, first love never dies. Mahinang natawa pa si Nati nang maalalang pangyayaring yon. Naiiling na. Paniguradong ko kasama niya si Gaston at narinig ang sinabi ng kaibigan, paniguradong iinit na naman ang bunbunan nito sa matinding selos. Well, hindi niya rin pala alam dahil matured na ito. Oh, same flight ba tayo? Napapitlag sa kinatatayuan niya si Nati nang biglang may magsalita sa kanyang gilid. Kahit hindi niya ito lingunin, alam niya kung sinong taong yun. Si Peter, nilingon niya ito at nakita na mag-isa lang siya. Akala niya ba, bukas pa sila uuwi dahil narinig niya na mamamasyal pa sila? Uuwi ka na rin? Yap, sagot nitong walang paalam na naupo na sa kanyang tabi. Conscious na biglang umusod si Nati papalayo. Napansin naman yun ni Peter kaya natawa na. May problema sa negosyo kaya kailangan ko na umuwi. Ang mag-iina mo, hindi mo kasama? Naitanong niya yon dahil wala naman kasi itong kasama. Mali niya bang solo lang ang lalaki? Hindi sa pagiging tsismosa niya. Normal lang naman ang ganong klaseng tanong at hindi nito yun mamasamain. Isa pang napansin niya kay Peter, kagaya niya nag-mature na rin ang lalaki. Nabiro pa rin ito pero hindi na gaya ng dati. Kumbaga best version na yun ng pagkatao ng dati niyang maliligaw. Masaya doon si Nati. At least natagpuan na nitong other half niya na pinipilit ito dati na maging si Nati na lang iyon. Kasama nagtungo lang sila ng banyo. Sagot itong parang normal na lang talagang lahat. Wala nang anumang mali siya. Ganon din yun kay Nati. Parang magkaibigan vibes lang na magitan sa kanila nito. Nung kang magpaiwan niyo sa akin. Gusto niya kung nasan ako, nandun din sila. Akala mo naman iiwan ko, papalitan ko ng iba. Mahal na mahal lang ako nun eh. Niyayaw ko mawala sa paningin niya. Congratulations Peter Balboa, nakatagpo ka rin sa wakas ng babaeng kagaya niya. O di ba? Ang sarap sa pakiramdam na magmahal ng taong mahal na mahal ka at nakikitang halaga mo kumpara sa taong ikaw lang ang nagmamahal. Makahulugan niya pang tanong na may nais na iparealize sa karap na lalaki. Tumagal ang paninitig ni Peter sa mukha ni Nati na parang may pinapatunayan sa kanya. Totoo naman yun, napangiti na lang siya nang maalala kung ano pinaglalaban ng babae. Tama rin naman ito, masarap nga magmahal ng taong mahal ka. Subalit hindi pa rin niya maalis sa kanyang sarili na minsan niyang minahal ang babae, minsang labis na pinahalagahan. Tama ka nga Natalia, masarap magmahal ng taong kayang ibalik ang pagmamahal mo. Tugon niya na biglang naalalang kabaliwan niya noon. Tunay din naman na minahal niya si Nati. Kaso nga lang ibang lalaking nakalaan dito. Masaya na rin naman siya ngayon at nakabitaw na. Hindi na nakasagot noon si Nati dahil dumating na mag-ina ni Peter. Agad nang kumarga ang bata sa kandungan ni Peter. Nasa tingin ni Nati bata lang ng ilang taon kay Brixton. Masuyo niyang hinawakan ng kamay ng bata na kagad naman siyang binigyan ng matamis na ngiti. Mas malaki ang nakuha nito sa features ng kanyang ina na may konting halik ni Peter. Hi Iha, anong pangalan mo? Piper po, Piper Balboa. Mataas sa sagot ng batang hindi pa rin napapawing ngiti sa labi. Tita Nati, pwede mo akong tawaging Tita Nati. Turo pa ni Nati sa kanyang sarili habang hawak pa rin ng kamay ng anak. Nakikinita niyang makakasundurin ito ng kanyang mga anak. Hindi naging malungkot ang biyahe ni Nati dahil katabi lang niya sa business class ang mag-anak. Patuloy ang tsikahan ni Nati at ng asawa ni Peter. Sa tagal ng biyahe nila ay nagawa pa nitong magkwento ng buong love story nila ni Peter.
Agad niya nakapalagay ng babae ng loob ng buong akala niya masungit at medyo snob. Sa katauhan ng babae, nakaani siya ng bagong kaibigan. Magaan ang loob niya sa kanya, wala namang comment doon si Peter na masayang okay na uli sila ni Nati bilang magkaibigan. Malamang hindi na siya nito iiwasan kahit nasa bansa na sila manirahan. Ang dahilan kung bakit pinipili niyang mapuntang anak na sa anak ni Nati dahil alam niyang mabubuti silang mga tao at mapapaayos ang anak. Kapag hindi ka busy, kapag nasa Pilipinas na tayo, labas naman tayo upang uminom ng tea. Mungkahin ng asawa ni Peter na magaan na rin bigla ang loob kay Nati. Kung hindi ka lang busy, yeah sure, why not? Agad na pang sag-ayon ni Nati na akala mo'y ang dami niyang oras. Basta send ka lang sa message sa akin. Saan ba kayo naninirahan sa Pilipinas? Nasa Davao na kami naninirahan Nati. Sabat ni Peter na narinig ang kanilang usapan. Nilingon na siyang pareho ng dalawang babae na malapad ni kinangiti na lang doon ni Peter. Lapit lang pala, or kapag napunta kayo ng Maynila, Batangas lang naman kami eh. Sige, sige, excited ng boses ng asawa ni Peter na muling ibinalik ang atensyon kay Nati. Pagdating ng paliparan ay nagkahiwalay na sila ng landas. Nagmamadali na kasing lumabas si Nati at naiwan ang pamilya ni Peter. Dadaan sila sa kanyang mga magulang sa Maynila bago tumulak patungong Davao. Hilang kanyang maleta. Malalaki ang hakbang na lumabas si Nati. Iginalang mga mata niya upang hanapin ang kanyang sundo sa dagat ng mga taong naroroon. Mommy! Sigaw ni Brixton kung kaya naman nahanap niya sila. Patakbo nitong lumapit sa kanya. Kasunod si Gaston na karga si Gavi. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Nati sa panganay niyang anak. Binuhat niya na kaagad si Brixton na nabitawan ng dala niyang maleta. Nagawa pa nila ni Gaston na magyakap kahit na pareho silang may karga. We missed you, Mommy. Si Gavi na nagpapakarga na sa ina. Upang pagbigyan ito ay kinuha ni Gaston si Brixton upang makuha naman ni Nati ang babaeng anak. Ilang sandali pa'y naglakad na rin sila patungo ng sasakyan. Titig na titig si Gaston sa mukha ni Nati. Alam niyang sobrang namiss niya. Hindi lang makadiskarte dahil sa mga anak. Saan ang diretsyo natin? Tanong ni Nati matapos na sumakay sa passenger seat. Naayos na sa likod ni Gaston ng dalawang bata na lula na ng car seat nila. Inasahan niya kasi na may ganap sa kanilang mansyon kahit pang totoo ay nais niya nang umuwi ng villa. Antok na siya. Hindi niya nararamdaman yon sa mahabang biyahe dahil meron siyang kausap. Sa villa, tipid na sagot ni Gaston na nagmaniobra ng kanilang sasakyan. Ilang beses nagsalita si Gavi na gusto niyang kumarga sa ina. Kinukulit na sila ng bata na halatang sobrang namiss ang ina. Sinaway nito ni Brixton ngunit nagbingi-bingihan doon ang bunso nila. Pagdating na sa bahay ni Gavi, alam kong namiss mong mommy pero wag ka na makulit. Makinig si Gavi sa ama. Naging mabilis ang biyahe nila pa uwi ng villa. Sinamahan din natin ang mga anak sa kanilang silid. Nagbigay naman ng daan doon si Gaston kahit pa na gusto na niyang makisali. Hinintay niyang makatulog ang mga anak na ayaw siyang bitawan hanggang sa makatulog. Hindi na nakisali pa si Gaston na piniling halongkatin na lang ang mga gamit na dala ni Nati. Bagay na naabutan ng babae pagbalik niya ng silid. Binabalik na nito sa closet ang mga damit na hindi nagamit at ang mga labahin naman niya ay nilagay niya sa laundry basket. Ang sweet naman, yakap na ni Nati sa likod ni Gaston na sobrang na-touch sa ginawa nito. Nang maramdaman ni Gaston ng yakap ni Nati ay binitawan niyang hawak. Umikot na upang gantihan na ito. Hinawakan niyang baba ni Nati upang itaas lang ang mukha ni Gaston. I miss you so much. Bulalas pa ni Gaston na pumupungay ng mga mata. Niyakap na ni Nati ang dalawa niyang braso sa leeg ni Gaston. Siya nang kusang nagangat ng isang binti upang iyakap lang yun sa bewang ng lalaki. Hinawakan naman ni Gaston ang bewang ni Nati upang suportahan ang katawan nito na huwag mahulog. Humakbang na siya palapit ng kama upang maiangat na sa ibaba lang ang katawan ni Nati doon. Aminin man nila o hindi, halatang miss na miss nilang bawat isa sa pamamagitan pa lang ng titig ng kanilang mga mata. Nasabik na sabik sa bawat isa. Kumustang naging bakasyon mo alone? Nag-enjoy ka naman sa naging kasal ni Farah?